Oras na para sa maiinit na balita. Bukod sa mga ayuda sa mga PUV driver, ilulunsad na rin sa susunod na linggo ang service contracting program para sa kanila. Inaasahang ding milyong-milyong pasahero ang makikinabang sa diskwento sa pamasahe. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Kung inihanda na nga ng Department of Transportation ang rollout ng service contracting program sa mga pampublikong sasakyan sa April 15. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ilalabas ng LTFRB ang mga panuntunan para mapasali sa programa. Ilalabas rin ng fare matrix o halaga ng discounted na pasahe na babayaran ng mga pasahero. 20% discounted kasi mga pamasahe sa mga PUV na kasali sa programa. Maaaring umabot pa ang diskwento sa 40% kung ang pasahero ay estudyante, PWD o senior citizen. Sakop ng programa, tinatayang nasa 50,000 modern at traditional jeepneys, UV Express, city buses at EDSA carousel buses sa 823 na ruta sa buong bansa. Ang mga rutang ito ay para sa mga pangunahing kalsada at mga kukonekta sa mga riles tulad ng MRT at LRT na may 50% discount na rin sa pasahe. 15 million passengers ang tinataya ng DOTR na makikinabang sa programa. Ang mga sasali na PUV babayaran ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometro depende sa uri. Ang babayaran lang ng gobyerno ay para sa 100 kilometers kada araw. Para raw ito mas maraming PUV ang makasali at mas maraming pasahero ang maserbisyohan. Imamonitor ang mga biyahe sa pamamagitan ng GPS at manual monitoring ng DOTR. Sa mga wala pang GPS, nangako ang mga service providers sa DOTR na ibababa sa 500 pesos kada buwan ang paggamit sa GPS. Bank accounts o e-wallets ang pamamaraan ng pagbabayad at nangako ang DOTR na dapat mabayaran ang mga service contractor sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa komputasyon ng DOTR, 1,000 pesos kada araw ang maiuwi ng mga sasali sa service contracting. Nakikiusap naman si Secretary Lopez na wag daw sanang samantalahin pa ng iba ang programa. Mabigat na parusa ang kakaharapin nila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days. Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Makikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Ang inyong gobyerno, ang inyong pamahalaan, gumagawa ng mga programa na makakatulong po sa ating lahat. At isa sa magandang programa, ito'y sinasabi nating service contracting program. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters, pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Kung nangihingi na nga ang DOTR ng 5 billion pesos na karagdagang pondo para mapalawig pa ang programa hanggang Hulyo. Ang initial kasi na 1 billion pesos ay para lamang o tatagal lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Inaayos naman na ang guidelines para sa service contracting sa maritime sector. Yan muna latest, Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Kasunod nga po ng inanunsyong service contracting program ng gobyerno, nabuhayan ng loob ang ilan sa mga tsuper na nakausap ng GMA News. Habang ang iba, may pangamba. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Mahigit 1 buwan nang halos walang naiuuwing kita sa kanyang pamilya ang tsuper ng jeep na si Mang Alfonso dahil sa taas presyo sa diesel. Kaya nabuhayan daw siya ng loob sa service contracting program ng gobyerno na ipatutupad sa April 15. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Mas okay naman ng kaunti yun kasi sa panahon kasi ngayon, hirap ang biyahe namin . Halos wala na nga lang kami kitain, kaya nga lang, nagmamalasakit lang kami sa pasahero. Tama lang yun,
mag-ano sila sa amin. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operators at 15 milyong pasahero ang makikinabang. Ipatutupad ang programa sa off-peak hours para raw matiyak na may masasakyan pa rin ang publiko kahit hindi rush hour. Kakabitan ng GPS o Global Positioning System ang lahat ng mga unit na sakop ng programa para ma-monitor ang biyahe nila. Walang problema kung lalagyan ng GPS. Basta kung ano yung nararapat na ibigay nila sa amin, mabuhay lang kami, okay lang. Pero ngayon pa lang, may pangamba na ang ilang tsuper. Mahirap yung gawin, ma'am. Pag ganyan kasi mahaba naman ang proseso ko eh. Yung proseso natin ngayon mabagal eh. Ano yun, 80% malabo mangyayari. Ganun lang po. Sana po matutupad nila yung ganun na usapan. Paano magtitiwala ang tao dahil sa ganyang bagay, di ba? Dapat itupad mo na nila yung Magpapatupad din ang gobyerno ng fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Hugot pa rin ang diesel yan. Sa, 10 pisong dagdag. Hugot pa rin ang diesel yun. Sa taas ng diesel. Makakatulong din yun pero hindi pa rin sapat. Para naman sa mga commuter, May kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. matapos ang 5 linggong mega oil price hike, sinabi ng ilang oil industry sources na posibleng bawas presyo naman ang ipatupad sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna yan ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang diesel, nasa 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro ang posibleng rollback. Piso hanggang 4 na piso kada litro naman sa gasolina. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posible nga ang rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita ho natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya. Baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging malaki yung in-appreciate ng peso. Ang binabantayan, ang resulta ng trading ngayong araw at sa magiging pulong ng Amerika at Iran. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Batay po yan sa pagbabantay ng ilang ship trackers. Ayon sa Marine Traffic, isang global ship tracking intelligence website, dumaan kahapon sa Strait of Hormuz ang MSG ng bansang Gabon. May dala itong 7,000 toneladang Emirati fuel oil at papuntang India. Bukod po sa MSG, 2 Iran flag tanker at 6 na bulk carrier pa lamang ang dumaan sa Strait of Hormuz mula nang maging epektibo ang ceasefire. Lumakas bilang tropical storm ang binabantayang bagyo ng Pag-asa sa Pacific Ocean. May international name na ito na Sinlaku. Ayon sa Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour. Mabagal pa rin po itong kumikilos, 10 kilometers per hour, patimog kanluran. Sabi po ng Pag-asa, walang magiging epekto sa bansa ang nasabing bagyo ngayong weekend. Posibleng sa pagitan po ng Miyerkules hanggang Biyernes ng susunod na linggo, papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawagin sa local name na Kaloy. Nananatiling mataas ang tsansa na lilihis at hindi magla-landfall sa bansa ang nasabing bagyo. Patuloy na makararanas ng mainit at maalinsangang panahon ang malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. May ridge ng high pressure area pa rin sa northern at central Luzon. Pero posibleng muli ang local thunderstorms sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo ngayong araw sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index dyan po sa Dumangas, Iloilo.
Catarman, Northern Samar, Zamboanga City at sa Cotabato City. 41 degrees Celsius naman sa Butuan, Agusan del Norte. Maaari naman pong umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at 8 iba pang lugar. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 38 degrees Celsius ang damang init, partikular sa Pasay. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang driver matapos mabangga ng motorsiklo ang minamaneho niyang garong sa Pasukin, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, panorte pareho ang garong at motor. Lumiko pakaliwa ang garong ng mabangga ng motorsiklo ang likurang bahagi nito. Doon na nawalan ng kontrol ang driver ng garong at bumangga sa isang poste. Ayon sa mga otoridad, matulin ang takbo ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Sugatan ang rider. Nagkaroon na raw ng inisyal na pag-uusap ang parehong kampo. Wala po silang pahayag. Bistado ang iligal umanong operasyon ng bentahan ng langis sa San Pablo, Laguna. Ayon po sa pulisya, bukod sa iligal na pagbibenta, hindi otorisadong nag-iimbak sa isang compound ng resort ang mga sakot sa operasyon. Naghahalo rin daw doon ng petrolyo. 7 suspect ang arestado, kabilang ang isang nagtangka umanong manuhol ng mahigit 400,000 pesos para palayain ang kanyang mga kasama. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 3.2 milyong pisong halaga ng petrolyo at iba't ibang kagamitan. Wala silang pahayag. Toneladang mangga ang itinapon sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon po sa isang mango grower, nabulok ang mga prutas matapos hindi maibiyahe dahil sa mahal ng presyo ng petrolyo. Ang dati daw na 20,000 pisong gasto sa kada truck, naging 50,000 piso na. Isang beses na lamang din daw ang biyahe ng truck kada araw. Malaking lugi raw sa kanila kung pipilitin pa rin ang dating 3 biyahe ng truck kada araw. Sa ngayon, ibinibenta na lamang nila ang ibang mangga sa mga palengke pero matumal pa rin. Mga kapuso, mag-ingat po tayo sa modus ng pagnanakaw na gumagamit ng birthday cake. Sa Quezon City, iginapos at pinagnakawan ng isang senior citizen at kanyang mga apo sa kanila mismong bahay ng mga salarin na may dala raw na birthday cake. Panoorin ang balitang hatid ni Bea Pinlac para huwag maging biktima. Minanmanan ng pulisya ang isang MPV, 2 motorsiklo, Kumiwalay pa NLEX to. at kotse na yan kung saan nakasakay ang 6 na suspect sa birthday cake modus sa isang bahay sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City nitong Martes. Ang modus po ng mga suspect po natin ay kakatok sila doon sa gate and may ibibigay daw na birthday cake si Mayor doon sa isang senior citizen. Matapos makuha ang loob ng 69 anyos na lola, pinapasok ang mga suspect sa bahay kung saan kasama ng senior citizen ang 2 niyang apo. Iginapos umano ng mga suspect ang mga biktima, tinutukan ng baril at saka nagsimulang magnakaw. Nagawa pa nilang kumain sa loob ng bahay. Nakuha yung sasakyan, 2 motor, laptop and iba't ibang klase ng mga alahas. Hindi bababa sa 1 milyong piso ang halaga ng mga tinangay na gamit. Nalaman natin na nirent lang yung sasakyan na getaway sa mga ka-rental. So na-trace natin kung saan yun. Nalaman din natin na pagkarating, nagpalit kaagad ng sasakyan. Pagkatapos ng krimen na ginawa nila, sinabi nila na kumonte ang sumama doon sa swimming. So, kailangan namin magpalit na mas maliit na sasakyan. Natunto ng pulisya kung saan nagrenta ng getaway vehicle ang mga suspect. Naaresto sa Barangay Commonwealth kinabukasan ang 37 anyos na suspect na nanutok umano ng baril sa mga biktima. Doon natin nakita yung mga ninakaw na mga gamit. Yung laptop, alahas, mga IDs, pitaka. Hindi na po lahat na recover, ma'am. Itinanggi naman ng lalaki na sangkot siya sa krimen.
Pero totoo aniyang may dala silang cake. Hindi raw siya bumaba ng sasakyan noon. Ako kasi nagmaneho doon, sila yung may dala ng cake. Dapat magsiswimming kami. Yun ang pagkakaalam ko. Paikot-ikot po kami, ma'am eh. Ikot, pupunta Manila, ganun po. Tapos mga bandang tanghali. Yun na po, nayaya po ako na manehuin ulit yung sasakyan na pupunta dun sa isang lugar. Hindi ko po alam na may ganun na modus na gagawin nila. Patuloy na tinutugis ang 5 pang kasabot sa krimen. Ayon sa pulisya, sila rin ang nasa likod umano ng kaparehong modus sa Mandaluyong. Dati na raw silang nasampahan ng kasong swindling at estafa. Ngayon, mahaharap sila sa reklamong robbery, carnapping, at illegal possession of firearms. Hindi nakuhanan ng pahayag ang mga biktima. Sinusubukan namang kuhanan ng pahayag ang Quezon City LGU dahil sa pagbanggit ng mga suspect kay Mayor. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Pinangunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ang launching ng Hero for All campaign na timing sa commemoration ng National Day of Valor kahapon. Present ang inyong kumare sa launching ng campaign na in partnership sa foundation ni Alden. Doon namin nakilala ang OFW na si Rodora Alcaraz Tunyakaw. Kinilala ang heroic act ni Rodora matapos iligtas ang isang sanggol sa sunog sa Taipo, Hong Kong. Aminado si Rodora na natakot siya noong panahong yun, pero mas nanaig ang kagustuhan niyang makatulong. Pinuri rin ni Alden ang ginawang kabayanihan ni Rodora. This is an initiative to recognize yung mga unsung heroes natin na gumagawa ng good deeds within the community. So parang ang ganda lang kasi very timely nga siya. Nagdeklara na ng state of calamity ang Baguio City dahil sa krisis sa langis. Batay sa resolusyon ng Baguio City Council, gagamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Funds para maibsan ang epekto ng napakamahal na presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin. Gayon din ang pagtitiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Pinaghahandaan din ang posibleng deklarasyon ng state of calamity sa lalawigan ng Iloilo ngayong Abril dahil din po yan sa krisis sa langis, ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nais paimbestigahan ni House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ang posible umunong sabwatan ng oil company sa price adjustments ng petrolyo. Matagal na natin sinasabing dapat ihinto na ito ng Department of Energy itong lingguhang pag-a-adjust ng mga pagdideklara ng bawat mga iba't ibang petroleum companies. Ang nangyayari dito is pinopromote natin na magsabwatan sila imbis na sila ay magbakbakan. Sabi ni Kimbo sa panayam ng unang balita sa unang hirit, tila hinihimok pa ng gobyerno na magsabwata ng mga oil company dahil sa pag-require sa kanila ng Department of Energy na lingguhang magkaroon ng pagbabago sa presyo ng petrolyo. Hindi rin daw tama kung maglalagay ng price cap dito dahil posible itong magdulot ng pagsasara ng maliliit na kumpanya. Tingin din ni Kimbo, mali ang posisyong ibasura ang oil deregulation law. Kailangan lang daw muling tingnan ang mga dapat baguhin sa batas para mabigyan ng angkop na kapangyarihan ng gobyerno pagdating sa mga panahon ng krisis. Susubukan namin kunan ng pahayag ang Department of Energy sa mga sinabi ni Kimbo. Kaugnay naman po ng Service Contracting Program, ipatutupad simula po yan April 15. Kausapin po natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Modi, ano ho ang posisyon ng inyong grupo sa Service Contracting Program? Tingin natin ay kung ito ay mga minimal lamang, yung mga makakatanggap ay magiging tendensya lamang ng sigalot ng driver at operator, no? Pero kung ito ay ang gagawin ng gobyerno ay yung buong lahat ng ating mga pampublikong transportasyon, sa halimbawa sa hanay po ng mga GPS po sa Pilipinas, base sa datos ng LTFRB, ay nasa 128,870 pa.
na kung ito ipapasok, kung ipapasok ito doon sa sinasabi nilang service contracting. Tapos, ang nagiging malaking problema dito nung nakalipas na service contracting ay marami talaga ang hindi rin nabayaran ng gobyerno. At nakonsulta ho ba kayo sa buong guidelines para dito? O binubuong guidelines para po dito? Wala pong patawag, Ma'am Connie. Baka yung ibang mga, yung corporation, kooperatiba, yung kanilang kinonsulta, pero sa bahagi po namin sa Piston ay hindi po kami inainulahan. Okay. Kanina ho kausap lang din natin ng DOTR, no? At sinasabi nga po na aayusin nila yung dating naging problema sa pagbabayad po sa inyo. Nabanggit nyo yan. At yan ho ang inyong pangunahing, kumbaga, nagiging concern. Nakikita nyo ho ngayon at wala pa hong patawag sa inyo, kayo ho ba mismo pupunta na doon para manawagan po na sana bago ipatupad ito, maayos muna yung mga dating problema po nila? Dapat ang gawin po ng DOTR ay magpatawag ng mga meeting, hindi lamang sa mga kooperatiba at corporation, kundi sa lahat. At maging bahagi yung sektor ng transport sa pagbubuo mismo ng plano. Kasi ang naging malaking problema po ay sila na lamang yung nag-uusap ng plano pero hindi nila ini-involve yung ating sektor. Okay. May mga nakikita ho ba kayong advantages o kaya disadvantages na banggit nyo kanina dito po sa contracting service program na ito? Ang sa atin lang, kailangan masusi talagang pag-aralan. Tapos sa pinag-service contracting ay paano nila i-implement yung programa. Dahil ang isang nagiging balakid dito yung ng ibang mga operators ay yung mga nakalitas na service contracting na kung saan talagang nag-suffer ang kabuhayan ng ating mga operator dahil sila ay nagkakarga ng todo pero sa panahon ng bayaran ay hindi naman sila nababayaran. Meron daw itong pondo na 800 million para po mag-last ng 3 months. Sa tingin niyo ho, ito ho talaga maipapatupad, maibibigay accordingly. Ito hong 30 pesos hanggang 40 pesos na kada kilometro na ibabayad daw sa mga jeepney operator sa ilalim po ng programa? Hindi ako makapag-ano po ni una, hindi ko nakikita yung guidelines kung paano nila i-implement yung usapin halimbawa ng 40 pesos na sinasabi nila. Hindi ko maano kung paano nila i-implement ito. Okay. At yung 10 pesos per liter fuel subsidy naman po, sinasabing sapat na ito para makatulong sa inyo. Ano ho ang inyong reaksyon? Ang isang malaking problema dito, Mang Connie, sa ngayon ay naglalaro na yung per liter ng 165 to 170. Kahit masabihin na halimbawa ng gobyerno na magbibigay sila ng fuel discount na 10 pesos, ay gano'n pa rin kalaki yung nananatiling presyo ng petrolyo. At mismo sinasabi din ng Department of Energy na magkakaroon pa ng mga serie ng mga pagtaas. Pagamat meron sinasabi na magkakaroon ng rollback na halagang 3 piso. Ang tingin natin ay hindi talaga ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lamang ng mga jeepney, hindi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Kahit ang sinasabi nga po natin sa pamahalaan, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ng sektor at ang ating mamamayan, dapat tanggalin talaga ng gobyerno dito yung usapin ng mataas na buwis sa production. Baka pwedeng ito yung tanggalin muna, yung i-check saka yung sabat. Sapagkat sa ngayon, Ma'am Connie, ay sa 2 buwis pa lamang, halos 25 pesos na per liter yung nakapatong. Kaya kahit magbigay sila ng 10 pesos, ay mayroon pa rin 15 pesos na magpapahirap pa rin sa ating mga driver at sa ating mga commuter, sa ating mga mamamayan. Pero ang sabi nila, kikita naman daw ng 1,000 pesos kada araw yung mga jeepney drivers na masasali po dito. Ano ho ang inyong tingin dyan? Tingin po natin ay pangarap. Pangarap po yung 1,000 na sinasabi ng gobyerno na kikitain ng ating mga driver. Dahil halimbawa sa ngayon po, Ma'am Connie, na halimbawa nakaka-30 liters tayo, ay halos naglalaro na po yan sa 3,600 pesos kada araw yung ating tudo sa loob po ng 12 to 18 hours na ating pamamasada. Kaya paano kikita yung ating mga driver dito sa sinasabi nilang kikita ng 1,000 ang ating mga driver. Parang mahirap pong panghawakan lalo na sa ngayong sitwasyon.
Sa tingin niyo po, kasi may budget na 1.5 billion dito po sa fuel subsidy na 10 pesos nga po per liter para po sa inyo. Sa tingin niyo ba masasayang lang yun? At ano ho ang nararapat sa tingin niyo gawin doon sa budget na nakalaan na 1.5 billion instead of the fuel subsidy? Kung kayo ay may suggestion. Una po ni ay ang ano nila dyan, yung mga discounted, sinasabi nilang discount, ay may mga karoon na rin tayo dyan na yung mga nakalipas na mga pangulo ng ating bansa, nagkaroon din sila ng mga discounted noong panahon ng dumating din tayo sa prices o sa pinang-industry ng langis. Pero mga minimal lamang yung mga gusalinahan na nagpapatupad ng discount sa halimbawa dito sa may bahagi po namin, sa bahagi po ng kahabaan ng Kamyat hanggang sa may Ibardulasan ng Camarines, doon pong 4 na gusalinahan dyan. Pero nung karasan po natin ay hindi naman lahat yan nagbibigay ng discount. Halimbawa, yung Caltex State sa may kanto ng Alunas, yung Petron doon sa may bahagi po ng Lawan, ay hindi rin nag-aano ng mga discount. Kaya sinasabi natin, kung talagang nais makatulong ng gobyerno, hindi lamang sa sektor ng transport, mas talagang dapat galawin ng gobyerno. Yung usapin mo nung pag-spende dito sa ubod ng lalaki ng buwis na binabayaran po natin. So, excise tax and VAT po yan, Dito ho sa mga transport group na iba, hinihiling po nila na sagutin na lang ng pamahalaan anumang sosobra dun sa 55 pesos kada litro ng presyo ng krudo. Ano ho ang tingin nyo dyan? Ang panawagan natin, Ma'am Connie, ay mas i-roll back, mas ibalik doon sa 55 pesos na kung saan ito yung presyo natin ng January, February bago nagkaroon ng US aggression, ay 55 yung ating krudo. Kaya panawagan nga natin, ibalik sa 55 pesos. Okay. Reaction nyo na lamang po doon sa inaasahang rollback daw sa presyo ng diesel next week ayon sa oil industry sources. Tingin natin na po natin Ma'am Connie, hindi sapat. Ang sabi nga natin na kung halimbawa sa ngayon ay naglalaro sa 165 to 70, kahit na mag-rollback sila ng 3 pesos, ay hindi mararamdaman ng ating sektor dahil nga doon sa ubod ng mahal ng presyo ng petrolyo sa kasalukuyan. Maliit na halaga ang 3 piso ikumpara doon sa 170 na presyo po ng diesel dito sa National Capital Region at di hamak na mas mataas po sa labas ng National Capital Region. Sa bahagi po ng Baguio at ng Bicol ay halos naglalaro na po sa 185 per liter. Yung mga diesel at naglalaro na po sa 165 yung presyo po ng gasolina. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binahagi sa aming oras, sir. Thank you. Salamat po, Ma'am Connie. Ingat po, ingat. Yan po naman si Piston National President Modi Floranda. Nakaupo at nagmamasid ang customer na yan sa isang karinderya sa Barangay 7 sa Bacolod City. Maya-maya, tumayo at lumapit ang isang lalaki sa isang mesa tsaka kinuha ang tablet ng estudyanteng customer. Agad tumakas ang lalaki. Ayon sa biktima, papunta pa lamang sila sa karinderya, sinusundan na sila ng suspect. 30,000 piso raw ang halaga ng ninakaw na gadget. Hindi na nai-report sa pulisya ang insidente. Hinuli ng mga pulis Maynila ang mga magkakamag-anak na nagsusugal sa isang lamay. Sa gitna po yan ng Opland Galugad sa may University Belt at Sampaloc kagabi. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Huli sa akto ng pulisya ang mga lalaking ito habang nagsusugal sa isang lamay sa Sampaloc, Maynila kagabi. Ang mga nahuli, kamag-anak daw ng namatay. Pero kahit ganon, hinuli pa rin sila ng mga otoridad. Ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na bawal pala ang pagsusugal sa lamay. At saka unang-una, dumaan po yung barangay. Dapat sinabihan kami na bawal. Kung ba alam namin bawal pala kahit may lamay, may patay, di na kami na gano'n. Kasi lakas naman ng loob namin kung magsusugal kami sa labas ng kalsada. Wala namang pahayag ang iba. Wala pong sinabi sa batas ng PD 1602 na kapag may lamay ay pwede kang magsugal kahit obstruction ka sa daanan. Nire-respeto po namin yung namatayan, family ng namatayan at ang amin po ay nagpapatupad lang po ng aming tungkulin bilang isang
tagapagpatupad ng batas. Batay sa datos, umabot sa mahigit 50 ang nahuli ng Barbosa Police Station sa paligid ng University Belt dahil sa paglabag sa mga ordinansa. Karamihan sa kanila, mga nahuling umiinom sa pampublikong lugar. Napakahalaga ang ganitong operasyon dito sa, lalo na dito sa UBERT kasi dito ang sentro ng universities, mga students na kung saan naglalakad-lakad lang at hindi sila kinakabahan na baka mayroon na namang makursunadahan o di kaya ma-hold up o mapagsamantalahan. Marami rin mga kabataan ang hinuli sa curfew. Itinurn over sila sa barangay at doon sila sinundo ng kanilang mga magulang. Tuloy-tuloy po yung effort ng ating kapulisan dito sa Manila Police District para at least mabawasan po natin yung mga krimen na nangyayari dito kung meron man. At masasabi natin na we will sustain this para ipakita sa ating mga kababayan dito sa ng mga Manileño na gagawin namin ang lahat. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Isang linggo raw mananatili sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga magsasakang mula Batangas para ipanawagan ang pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, 3 araw na nagkilos protesto sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka mula sa Batangas. Naglagay sila ng tent sa liwasan para dito na matulog habang nagpapatuloy ang kilos protesta. Sabi ni Guillermo Hernandez, Secretary General ng Kaisahan ng Manggagawang Bukid, napakabagal daw ng gobyerno sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Wala pa raw silang natatanggap na ayuda mula nang magsimula ang krisis sa langis, bunsod ng giyera sa gitnang silangan. Pero bukod dito ay nananawagan din daw sila na tanggalin ang VAT o value-added tax sa petroleum products at excise tax sa langis at ibasura rin ang oil deregulation law. Pumunta rin sa kilos protesta si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinusuportahan niya raw ang panawagan ng kanyang mga kababayan. Tinutulungan daw ng kanyang opisina ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang transportasyon papunta rito sa Maynila. Sabi ni Leviste, dapat daw bilisan na ng gobyerno ang pagtugon sa hinaing ng mga dumaranas ng hirap dahil sa mataas na presyo ng langis. Isa raw sa mga pwedeng bawasan ay ang malaki umunong budget para sa operasyon ng mga opisina sa gobyerno. Ayon sa mga magsasaka, 1 linggo silang mananatili sa Liwasang Bonifacio. Sisikapin namin kunan ng pahayagang Malacanang at ang Department of Agriculture ukol sa panawagan ng mga magsasaka. Yan ang latest mula dito sa Maynila. Darlene Kai, GMA News. Maraming salamat, Darlene Kai. Nasa Pilipinas, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ang. Muntik na anyang ma-corner ang negosyante kahapon pero hindi raw nila inabutan si Ang. Nitong Martes, sinabi ni Remulla na mayroong intelligence reports na nasa Vietnam si Ang. Nahaharap si Atong Ang sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention dahil sa pagkawala ng ilang sabungero. Dati nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Ipinamalas ni Kapuso stars Jasmine Curtis Smith at Royce Cabrera ang kanilang acting prowess sa stage adaptation ng Cinemalaya film na Endo. Yan ang kanilang debut performance sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center. Chika ni Roy sa inyong kumares, sumama ang kanyang pakiramdam bago sumalang sa stage. Pero the show must go on at naitawid niya with flying colors ang kanyang performance. Proud namang isinare ni Jasmine na nakatulong sa ilang eksena sa play ang kanyang training sa Stars on the Floor. Very relatable raw ang story ng play na umiikot sa job insecurity. Full support sa press preview ng Endo ang ilang kapuso at sparkle artists na sina Paolo Contis, Allen Ansay, Matthew Uy, Kokoy De Santos, Buboy Villar, Matt Lozano at Jeric Gonzalez. Update po tayo sa magiging sistema ng pagpapatupad ng service contracting program sa PUVs. Kausapin po natin si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Sir, pa-explain lamang no, yung magiging sistema at panuntunan po sa service contracting program na ito. Opo, alinsunod nga po sa utos po ng ating Pangulo na tulungan ng ating mga kasamahan sa transportasyon at ating mga commuter. Sa utos po ni Secretary Banoy Lopez po, magpapatupad po starting April 15 ng service contracting, net service contracting po ito kung saan babayaran po ng gobyerno ang per kilometrong tatakbuhin ng mga public utility vehicles na kasama po rito. In exchange naman po, sila po ay mamimigay naman po ng 20% discount sa mga pasahero po natin. Ang monitoring po natin dito ay meron po tayong GPS monitoring at meron din po tayo dun pa sa mga public utility vehicles naman na mahihirapan na maglagay ng GPS, tinitignan po natin ang manual monitoring. Okay, paano po yung manual monitoring, sir? Kasi yun nga yung sinasabi po ng ilang mga grupo po ng mga jeepney drivers. Kung ito ay pang araw-araw nilang gagawin sa loob po ng 3 buwan, ano ang magiging monitoring talaga para maipatupad po ito? Yun po yung challenge dito, Ma'am Connie, kasi kailangan po namin maglagay ng LTFRB personnel sa bawat end-to-end ng mga ruta po kung saan i-check po nila yung may pipirmahan po yung ating mga personnel sa dulo sa point A to point B. Ito po, ginawa na rin naman po ito dati pero naging problema po dito, mas tumatagal po ang payment kasi syempre may mga discrepancy. Pangalawa po, meron pong mga korupsyon na maaring mangyari. Kaya as much as possible, iniiwasan po sana namin ang manual monitoring and we encourage our public utility operators na gumamit po ng GPS. Yung kanila naman pong problema na mataas daw po ang sinisingil ng mga GPS provider, kinausap na po natin ang mga GPS provider kahapon at sinasabi po natin ay dapat maximum of 500 pesos per month lang ang kanilang singilin. Wala naman pong umalma at yun po ay sana gagawin po nila. Pero attorney, paglilinaw lang ito pong 500 pesos na rental sa GPS per month ay manggagaling at nakapaloob na daw ito dun sa 800 million na budget para sa kanila. Hindi naman ito manggagaling dun sa mga operators po ba? Sa operators po ito manggagaling kasi po, sila po ang gagamit po nito. Ma'am Connie. Yung mga public utility, traditional po kasi yan, wala po yan. Pero yung mga modern jeeps and mga buses, meron na pong mga GPS po yan. Sa traditional po, doon sa previous service contracting, yung mga operators din po ang nagpapakabit po ng kanilang mga GPS. Naku, iba ho ang nai-announce kanina sa radyo Pero anyway, yung mga kailangan po na mga requirements ba para maging parte po sila ng mga programa po na ito ng service contracting program, meron po ba kayong mga listahan para sino yung mga pwede mag-qualify? Opo. Unang-una po, ilalabas po namin yung mga ruta kasi ang tinitignan po natin dito ay yung mga ruta na mag-feed po sa ating mga mass transit like LRT, MRT, and busway. So, doon sa mga operators na nandun naman po sa mga rutang ito, ang requirements lang po dito ay currently registered at sana po ay may GPS na rin po para mas mapabilis ang kanilang pagsisimula. Okay, sabi po ng transport group na Piston, hindi raw sila nakonsulta sa ipapatupad na service contracting program. Ano ho ang inyong reaksyon at balak pa ho ba ninyo magpatawag ng iba pang mga meeting para ho sila ay makapagbigay ng opinyon? Ito po ay amin naman pong tinatanong ang bawat mga operators kung ano po ang kanilang mga kinakailangan na tulong para po maibigay ng gobyerno. Yung service contracting naman po ito, this is not the first time po na gagawin po ang service contracting. As early as 2020, nagkaroon na po tayo ng service contracting. At yung net service contracting po, in-implement po yan noong 2023, 2024. Ang kaibahan lang po ngayon, doon sa net service contracting ay meron pong 20% discount na dapat pong ibigay sa ating mga pasahero para maramdaman po naman nila yung benepisyo po ng tulong na binibigay ng gobyerno. Alright, marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Yan po naman si LTFRB Board Member Attorney Greg Pua.
Nagpalakpakan ang mga rescuer na nag-aabang sa labas ng isang minahan sa Sinaloa, Mexico matapos tuluyang mailabas ang isang natrap na minero. Nakabalot siya ng thermal blanket habang isinasakay sa ambulansya tsaka inilipat sa helicopter para maisugod sa ospital. 13 araw na natrap sa binahang minahan ang 42 anyos na minero. March 30 nang mailigtas ang isa pang minero. May isa namang naiulat na nasawi habang may isa pang hinahanap. Ito ang GMA Regional TV News. May mga natagpo ang parte po ng katawan ng tao sa Tubahon, Dinagat Islands kung saan bumagsak ang nawawalang Cessna plane nito pong Miyerkules. Nahukay po yan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Navarro. Ayon sa provincial government ng Dinagat Islands, bumaon sa lupa ang eroplanong may tail number na RPC-2444 kaya kinailangan itong hukayin. Galing daw sa Subic ang eroplano. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 2 ang sakay ng nasabing eroplano. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga natagpo ang parte ng katawan ng tao. Pasok sa finals ng floor exercise ng Artistic Gymnastics World Cup Croatia leg si Pinoy gymnast Carl Eldru Yulo. Sa qualifiers kahapon ay nakakuha si Carl ng score na 14.2 na nasa ikalawang pwesto kasunod ng pambato ng Amerika na si Cameron Nelson. Bago ang Croatia leg, ilang beses na ring nag-advance sa final si Carl sa iba pang leg ng World Cup. Kabilang po dyan ang Antalya leg sa Turkey kung saan nagwagi siya ng gold medal habang 2 bronze medal naman sa Cairo leg sa Egypt. Mahigit 13 kilo ng hinihinalang shabu ang kabilang sa mga nasamsam mula sa ni-raid na townhouse sa Parañaque. 5 ang arestado. Balitang hatid ni Bam Alegre. Isang townhouse unit ang sinalakay ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Annex 41 Upper sa San Valley Subdivision sa Parañaque kagabi. Mahigit 13 kilo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska. May nakuha ring mga kemikal sa paggawa ng iligal na droga. Meron din mga armas tulad ng 2 kalibre 45 na baril at 320,000 pesos na cash. 5 ang inaresto. Ayon sa kanila, 5 araw pa lang silang nagre-renta sa unit. Itinanggi nilang may kinalaman sila sa drug operation sa loob ng ni-raid na townhouse unit. Basta nagpahatid lang po siya sa akin dito, sir. Hanggang dyan lang po ako sa sasakyan. Maghatid lang po ng susi. Yun lang po. Wala po kong alam dito, sir. Ayon sa PNP at PIDEA, posibleng imbakan o storehouse ng droga ang inarkilang property. Inaalam pa kung nasaan ang Shabu Laboratory, pati ang pagkakakilanlan ng may-ari ng townhouse. Hindi muna nagpa-unlock ng panayam ang pulisya at PIDEA habang patuloy ang investigasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Tourism si Dita Angara Mathay. Ayon po yan sa Presidential Communications Office. Nagsilbing commercial counselor si Angara Mathay sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Ayon sa PCO, bahagi ang appointment ng pagsulong ng pamahalaan sa turismo bilang panghatak ng trabaho, negosyo at development sa mga rehiyon bukod pa sa pagpapakita ng kultura ng bansa. Nitong Marso nang tanggalin sa pwesto si dating Tourism Secretary Cristina Frasco at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Aabot na sa mahigit 4,000 OFWs mula sa gitnang silangan ang napauwi matapos sumiklab ang gulo roon. Tinututukan ngayon ng gobyerno kung papaano sila bibigyan ng kabuhayan, lalo't marami po sa kanila ang gustong sa ibang bansa pa rin magtrabaho. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula sa Kuwait, ibiniyahe by land papuntang Saudi Arabia ang mahigit 150 na overseas Filipino workers o OFW para maisakay sa repatriation flight pabalik sa Pilipinas. Agad silang kinausap ng OWA at Department of Migrant Workers para tulungang makahanap ng trabaho sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ayon sa DMW, nasa mahigit 80% sa kanila ang nagsabing sa ibang bansa pa rin nila nais magtrabaho. Ina-analyze na namin yung skill sets ng mga nakauwi at nakahanap kami ng 200,000 job orders doon sa skill sets ng mga nakauwi. Asia, Europe, Africa, Americas.
Skilled workers at caregivers ang in-demand na trabaho sa mga bansang maaaring paglipatan ng mga OFW na mga Pilipino ang nais kunin. Sakto naman ito kay Aisa na dating skilled worker sa Kuwait. Gustuhin man niyang maghanap ng trabaho sa Pilipinas, di raw ito sasapat para suportahan ang pamilya. Pangkain, walang extra. Pag maggastos ka, short ka na. Ayan. Kaya kailangan talaga ng work sa ibang bansa. Handa naman daw magsanay ang domestic helper na si Claire para maging caregiver at makahanap ng ibang trabaho sa Europe o Japan. Sa pamilya din naman talaga tayo, kaya tayo nagtatrabaho di ba? In God's will po. Kasabay nito, vine-verify ng DMW kung may mga barkong nakalabas na sa Strait of Hormuz na may sakay ng mga Pilipinong tripulante. Gusto natin i-dispel yung imahe na stranded sila, nakatiwangwang sila doon at walang ginagawa. They're pretty much still working. And in fact, yung contractual entitlements, yung allotments, tuloy pa rin, forthcoming pa rin to their relatives. 80% of a seafarer's salary goes straight to their loved ones. Tinututukan din ng DMW ang lagay ng 14,000 Pilipino sa Lebanon na hindi isinama ng Israel sa 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Sa ngayon, walang Pilipinong nadamay sa mga pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon. Sa kabuuan, naabot na sa mahigit 4,000 Pilipino ang napauwi dito sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang krisis sa Middle East. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Ito na Army, oh. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna dive. Oh, tila ng pa-swim sa ulan ng mga Army sa kick-off concert ng BTS Arirang World Tour sa Goyang, South Korea. Kasama na riyan ang ilang personalities gaya ni na Sparkle couple, Shaira Diaz at E.A. Guzman. Kahit bumuhos ang ulan sa Goyang Stadium, todo kilig pa rin si Shaira nang makita up close ang OT7. Siyempre, highlight ng kanyang videos ang bias niyang si Jungkook. The weather never bothered din para kay former beauty queen Megan Young habang nag-enjoy sa pakikipag-jam sa soundcheck ng Bangtan Boys. May snaps din siya sa kanyang bias na si Mr. Worldwide Handsome Jin. Hindi rin nagpahuli sa BTS fever ang pare nating si Rafi Tima na full support sa kanyang army wife na si Maris Umali. Isinare nila ang ilang clips at snaps ng concert proper, gaya ng paglalangoy ni BTS member V sa stage at ang sweet moment ng V-Hope. Ilan lang sila sa armies worldwide na dumagsak sa 3-day concert na tatagal hanggang April 12. Kasama sa stops ng BTS Arirang World Tour ang Pilipinas na mangyayari sa March 13 at 14, 2027. Samantala, isinusulong ng ilang market facilitator ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, ang pagkakaroon ng minimum price sa gulay. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, magkaroon ng minimum price sa gulay na dinadala ng magsasaka sa trading post. Ito nga ang pinag-uusapan ngayon ng mga market facilitators sa BAPTC o yung Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Sabi ni Zenith Dulas, sa mga market facilitator dito sa BAPTC, kailangan ng minimum price para matulungan ang mga magsasaka na makabawi at kumita sa kanilang gastusin mula sa pagtatanim, pag-ani at paghatid ng gulay sa trading post. Sa repolyo halimbawa po nasa 20 pesos daw ang target na minimum price. Nang kumita naman ang mga magsasaka. Ang magsasaka nga si Renato Bangsail ng Tinong Ifugao, nabili lang sa 6 pesos per kilo ang inaning repolyo ngayong umaga. Sa computation na, lugi ng 3,000 pesos kung isasama pa ang bayad sa nag-harvest ng pananim. Hindi pa kasama sa lugi ang pagtatanim at ilang buwang farm inputs. Sa diesel pa lang kasi, nasa 13,000 pesos na ang gastos na dati naglalaro lang sa 4,000 pesos. Kaya sana nga raw magkaroon ng minimum price sa mga gulay na inaani nila na sila naman ay makabawi sa pagkalugi. Sabi naman ni Ruth Diego, General Manager ng BAPTC, napapanahon na ang minimum price sa mga aning gulay tulad nga ng farm gate price sa bigas, mais at meat products gaya ng manok, baboy at baka. Kailangan daw kumita ang mga magsasaka dahil ano raw ang mangyayari kung hindi magsasaka o hindi na mag-aani, babagsak naman ang supply. Wala pang reaksyon ng Department of Agriculture sa planong pagtatakda ng minimum price dito sa trading post. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.
Mariing itinanggi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang mga alegasyon kaugnay po sa umano'y ouster o pagpapatalsik sa pwesto kay House Speaker Bogie D na anya'y lumutang kahapon. Pinagtibay rin ng dating Pangulo at ngayon Kongresista ang kanyang paniniwala sa pamumuno ni D sa Kamara. Hindi raw masisira ang kanilang suporta sa isa't isa o mutual support na nagmula pa sa namayapang ama ni D. Wala pang reaksyon si D tungkol sa issue. Nakakaantig na Flashback Friday with her lola ang hatid ng isang babae mula sa Bulacan. Si Lola kasi present sa mahalagang parte sa buhay ng kanyang apo. Yan o, from daycare, preparatory, elementary, at high school graduation. Present si Lola Zenaida de Guzman para sa kanyang apo na si Aliyah. Hindi rin siyempre missing in action si Lola sa college graduation ni Aliyah. Maging sa working era, full support siya sa apo. Kwento ni Aliyah, si Lola Zenaida na ang nagpalaki sa kanya, katulong ang kanya ring mga magulang. Ngayong 90 years old na si Lola Zenaida, wish ni Aliyah na masaksihan pa ng kanyang lola ang iba pa niyang milestones. Ang pa-trip down memory lane na yan may mahigit 6 million views na online. Trending! Heartwarming, nakakataba ng puso. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.